Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri, pasasalamat, pagdakila sa ating dakilang tagapaglikha kay Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na ibinigay niya sa atin upang muli magbigay ng kaunting kaalaman at sa kapakinabangan ng ating mga kapatiran, lalo na rin sa mga bagong Muslim. So sa pagpapatuloy ng ating paksa tungkol sa katangian o sa karapatan ng mga tao sa pananampalatayang Islam, natalakay na natin sa mga nakaraang araw ang mga karapatan ng magulang, ng anak, ng asawang babae. So sa araw naman na ito ay ating tutunghayan at tatalakayin ang karapatan naman at tungkulin ng asawang lalaki sa kaniyang asawang babae bilang karapatan ng tao sa pananampalatayang Islam. Okay, so ang karapatan ng isang lalaki ay magmumula sa kaniyang kabataan at natalakay na natin ang kaniyang karapatan ng mga bata hanggang sa umabot sa kanya ang panahon na kung saan siya ay darating sa estado na siya ay gagawa ng kaniyang pamilya. So sa pananampalatayang Islam, ang pamilya ay isang mahalagang institusyon. Ito ang pangunahing bahagi at haligi ng sambayanan o ng pamayanan na maaari lamang maitatag sa kasal o sa pag-aasawa. So ito po ang kaibahan ng pananampalatayang Islam na isa sa kondisyon na ang isang lalaki ay kumuha, ibahay o magkaroon ng relasyon sa isang babae ay sa pamamagitan lamang ng tinatawag na kasal o ng pag-aasawa. Okay? At sa loob ng Quran mismo, si Allah ang nagpahayag, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, at kabilang sa kaniyang mga tanda na kaniyang nilikha para sa inyo, na mula sa inyong mga sarili ang inyong mga asawa, upang sa kanila kayo ay manahan at iniligay sa pagitan ninyo ang pagmamahalan at awa. Tunay na dito ay may mga tanda sa mga tao na nag-iisip. At sa isang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tanging ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae ay pinahihintulutan ng Islam ay ang kasal. Nagiging ganap lamang ang pananampalataya sa pag-aasawa. Kaya isang tungkulin, obligasyon sa mayroong kakayanan at mga magulang na ihanap ng ng kanilang magiging asawa ang kanilang mga anak. Dahil doon lang pumapasok ang mga magulang sa pagrekomenda at sa paghanap ng mga tao na makakatiyak sila na ang kanilang mga anak ay magkakaroon ng magandang pamumuhay at kinabukasan. Kaya sa pagpili ng kaniyang mapapang-asawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng payo. At sinabi niya, ang babae ay pinapakasalan sa 4 na bagay. Una, ang kaniyang yaman. Pangalawa, ang kataniyagan ng kaniyang angkan. Ang pangatlo, ang kaniyang ganda. At ang panghuli, ang pang-4, ang kaniyang pananampalataya. So dito makikita natin sa mga katangian na ito ng mga kababaihan na dapat piliin na isang lalaki na merong hangarin na mag-asawa. So ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakasalan mo ang babaeng makadiyos. Ang ibig sabihin, yung mayroong pananampalataya. Kung hindi, ikaw ay magiging talunan. Okay? At isa sa dahilan kung bakit ang babae na mayroong pananampalataya ang dapat piliin at hangarin ng isang lalaki na gustong mag-asawa, ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang buong daigdig ay biyaya mula kay Allah. At ang pinakamainam na biyaya na pakikinabangan sa mundong ito ay ang babaeng matuwid o ang babae o ang asawa tinutukoy na mayroong pananampalataya. Okay? At ngayon ay tunghayan natin ano ang tungkulin ng asawang lalaki sa kaniyang asawang babae. So sa mga nakaraan nating talakayan ay pag-usapan na natin ang tungkol sa pag-aasawa o ang kasal sa Islam, ang mga kondisyon at ang kailangang mga dapat ipasa upang maisatupad ang tinatawag na kasal.
Una ay ang handog na tinatawag na mahar o dowry sa English. Ito ay ang tinatawag na isa sa karapatan ng isang babae ang tumanggap ng isang handog o mahar na tinatawag na regalo. Ito ay kailangan nakasaad din sa kasulatan ng isang kasal. At sa loob ng Quran, ang bagay na ito ay si Allah na ang nag-uutos at ibigay sa mga babae na inyong pakakasalan ang handog, ang tinatawag na mahar, na kaniyang bahagi at karapatan. Subalit kung kaniyang nais na kayo ay bahagian, tanggapin ito at malayang gamitin ito ng walang alinlangan. At isa sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamagandang kasal ay siya na mag-aang para sa isang lalaki, lalo na pagdating dito sa tinatawag na mahar. Sapagkat isa sa mga katangian din ng mahar ay siya na ang lalaki na mayroong kakayanan na magbigay nito. Okay? At isa rin sa tungkulin ng isang lalaki ay ang makatarungan at walang kinikilingan. Ito ay isa sa mga tungkulin ng isang lalaki na meron binigay sa kanyang pribileyo si Allah na makapag-asawa siya ng higit sa isa. Katunayan, sa loob ng ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng babala sa isang lalaki na mayroong higit sa isang asawa. Kung ang isang lalaki ay mayroong dalawang asawa, ngunit hindi niya ito pinakikitunguan ng pantay, siya ay darating sa araw ng paghuhukom na nakatabingi ang isang bahagi ng kaniyang katawan. So tandaan natin na sa araw ng pagbabangon muli, pinahihiya ni Allah ang mga makasalanan. At isa sa mga pagpapakita ng isang makasalanang lalaki na hindi naging patas sa kaniyang asawa ay bubuhayin siyang muli na mas mataas ang kabilang bahagi ng kaniyang katawan. Isa sa tungkulin ang paggugol para sa kaniyang mga asawa at mga anak. Na tungkulin niya na ibigay ang pangangailangan, suporta, maintenance ng kaniyang mga asawa at mga anak. Kabilang doon ang pagkain, ang tirahan, ang bihis, ang pagbihis o pananamit, at ang kanilang seguridad at proteksyon. So ang lalaki ay nararapat na maglaan ng maayos na tirahan, mga pangangailangan sa buhay, kagaya na nabanggit natin, magpagkain, inumin at pananamit, at maging salapi at naayon sa kaniyang kakayanan. Okay? At sa loob mismo ng Quran, isa sa mga patunay na pinagaang ni Allah ang lahat sa atin ay sinabi niya, hayaan ang isang mayaman na gumugol ayon sa kaniyang yaman at ang isang mahirap na gumugol ng ayon sa anumang ipinagkaloob ni Allah sa kaniya. Si Allah ay hindi nagbibigay ng pasanin sa sinuman ng higit sa kaniyang makakayanan. Okay? At isang tungkulin din niya ay ang pagsiping at pakikipagniig sa gabi. Okay, so kaya kailangan isang tungkulin ang isa sa pinakamahalagang tungkulin na isang lalaki sa kanyang asawa ay ibigay at mahalin ang kanyang asawa at bigyan ng kalinga, ang paglalambing at punuin ang kanyang pagnanasa at pangangailangan pisikal o sexual upang mailayo siya sa hindi kanais-nais na kalagayan. Okay, at sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawal sa lalaki ang makipagtalik sa asawa na siya ay nasa buwanang dalaw o mayroong nifas. Ang tinatawag ay regla o yung pagdurugo dahil sa kaniyang panganganak. Okay, so isang mahigpit at isang pagbabawal yan sa pananampalatayang Islam na hindi maaring sipingan ng isang babae habang siya ay dinurugo dahil sa kabuuan ng dalaw o dahil sa panganganak. Hanggang siya ay bumalik sa kalinisan at magsagawa ng gusol. So sa pananampalatayang Islam, ang kababaihan ay bumabalik lamang sa kaniyang kapurihan o kalinisan sa pamamagitan ng tinatawag na gusol, yung pagligo. Okay? At bawal at mahigpit na binabawal sa Islam na ang lalaki ay makipagtalik sa kaniyang may bahay sa kaniyang likuran, yung kanyang puwet, dahil ito isang malaking kasalanan sa Islam, yung tinatawag na sodomy. Okay? At isa rin sa kanyang tungkulin at payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pasiyahin ang asawa sa pakikipagtalik.
Okay, so ito ang isang magandang tungkulin sa pananampalatayang Islam. Hindi ito katulad sa ibang pananampalataya na matapos gamitin ng ang asawa ay hindi niya na iniintindi at hindi niya na sinasaisip ang kalagayan, ang isip, ang dinaramdam ng kaniyang asawa dahil hindi umabot sa kanya ang kasiyahan. At ang isa rin sa tungkulin ay itago ang lihim ng kaniyang asawa. Lalo na sa kaniyang pakikipagtalik sa kanya o sa kaniyang mga kapintasan. Dahil ito isang mahigpit na bilin na tungkulin ng lalaki na pangalagaan ang kanilang pagsasama, iwasan ay hayag ang mga tagong lihim ng kaniyang asawa, ang kaniyang pagkukulang at anumang bagay na kaniyang napapansin o di kaya ay naririnig mula dito. Okay? Sa isang hadith, isang babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamasahol na tao sa paningin ni Allah sa araw ng paghukom ay ang isang lalaki o babae na pagkaraang makipagtalik sa kaniyang asawa ay lumalabas at ipinagsasabi ang kaniyang lihim. So, ikinukwento ang kanilang mga ginawang pagniniig. Okay? Isa rin sa tungkulin ay ang maging mabuti sa pakikitungo sa kaniyang asawa. So, sa isang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-perpektong pananampalataya sa mga mananampalataya ay siya na may pinakamabuting pag-uugali at pinakamabait sa kaniyang asawa. At sa isang hadith, sinabi ng huling Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang pinakamabuti sa kaniyang asawa. So kaya bilang isang modelo, huwaran ay tularan natin ang katangian at ang gawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pakikitungo sa asawa. Okay, at isa rin sa mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuti sa inyo ay siya na mabuti sa kaniyang pamilya. So hindi lang sa asawa, sa kaniyang pamilya. Okay? At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuutos ko sa inyo na pakitunguhan ang mga kababaihan sapagkat ang mga babae ay nilikha mula sa isang tadyang at ang pinakabaluktot na bahagi ng tadyang ay ang pinakamataas na bahagi nito na kung susubukan mong ituwid, ito ay masisira. Ngunit kung iyong hayaang manatili ito sa kanyang hubog, kaya inuutos ko sa inyo na maging mabuti sa mga kababaihan. Kaya isang tungkulin na yung mga kalalakihan na unawain, intindihin ang mga kababaihan, lalo na sa mga panahon na sila ay nasa mga sitwasyon, katulad ng sila ay nasa kabuuan ng dalaw, na ang kanilang nararamdaman, ang kanilang kaisipan ay higit na dapat maunawaan. At isa rin sa mga tungkulin, ang kalalakihan ay ang ikaw ay makipagbiro, ang ikaw ay makipaglaro, o ikaw ay makitawa sa iyong asawa upang pasiyahin mo siya. Okay? Maging mapagbigay, mahinahon sa kaniyang mga pagkukulang, at pagkakamali, at paminsan-minsan sa kaniyang pagdadabog. Bukod dito, nararapat din na isang guni at dinggin ang kaniyang panig tungkol sa mga bagay na nangyayari sa araw-araw. Ibig sabihin, bigyan natin ng oras na alamin ang kaniyang mga ginagawa, ang kaniyang nararamdaman o ang kaniyang mga suliranin sa loob ng pamamahay sapagkat isa ito sa kaniyang kasiyahan na maramdaman niya na siya ay mayroong kapartner o kabahagi doon sa kanyang dinadanas. At aliwin siya sa pamamagitan ng pakikipaglaro dito. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon, sa kanyang asawa na si Aisha, sa kabataan nito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palagian na lamang nakikipag-unahan sa pagtakbo. Hanggang sa palagian ang nananalo ay ang kanyang asawang si Aisha. Ngunit, sa pagdating ng panahon ng pagtanda at pagdagdag ng bigat sa katawan, sa kanilang paghabulan o sa kaniyang laro na nagpunahan sa pagtakbo ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ang nananalo. So dito pinakikita na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinasisiyan niya ang kaniyang asawa sa pamamagitan ng pakikipaglaro at pagbibigay ng kasiyahan sa kanila.
At isa rin sa mga bahagi ay isama sila sa mga gawaing pagsamba, katulad ng pagdarasal at sa mga panalangin. So, iwasan ang siya ay malibugho, ang magalit, at siya ay magkaroon ng ibang kaisipan na lumayo o siya ay magalit sa iyo bilang asawa. Kung ilayo ang asawa sa mga lugar ng kasamaan at kasiraan. At isa rin sa mga mahigpit na ibinawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang manakit ng kababaihan. Ang isang lalaki na nananakit ng isang babae ay hindi lalaki. Okay? At isang babala mula kay Allah sa loob ng Quran, o kayong mga nananampalataya, ingatan ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya. Laban sa apoy ng impyerno na ang panggatong ay tao at mga bato. So pilitin natin bilang mga pinuno at bilang ama ng tahanan na ituwid at ilagay sa magandang sitwasyon at pamumuhay ang ating mga asawa at mga anak. Okay? Igalang ang kaniyang salapi at ari-arian na isang karapatan ng mga babae na hindi dapat angkinin ng lalaki ang anumang bagay na pag-aari ng kaniyang asawa o di kaya ay ipagbili o ipamigay ito maliban na lamang kung siya ay binigyan ng pahintulot na gawin ito. Natandaan natin doon sa paksa ng kasal na isa sa karapatan ng mga babae bago sila ikasal ay ang panatiliin ang kanilang mga ari, kayamanan o ang kanilang mga kita. Ito ay kanila lamang at hindi pwede makibahagi ang kanilang asawang lalaki maliban na lamang sa pahihintulutan nila o ibibigay nila ito bilang kawang gawa. Okay? So, ngayon ay pumunta tayo sa karapatan naman ng asawang lalaki sa kaniyang asawang babae. Kaya ang una, na ang babae ay dapat mayroong ganap na pagsunod sa kaniyang asawa na walang pag-uutos ng pagsuway kay Allah. Na ibig sabihin, ang kababaihan ay kailangan sumunod ng lubos sa kanilang asawa. Ang kasiyahan ng asawa ay kasiyahan ni Allah. Ang galit ng asawa ay galit ni Allah. Kay maliban na lamang na kung sila ay uutusan na ito ay labag sa utos ni Allah. Okay, kailangan at ang isang babae na inabutan ng kamatayan na nakamit ang kasiyahan, ang kaluguran ng kaniyang asawa ay isang paraan upang makapasok siya sa paraiso. At sa isang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung mayroon man akong uutusan na tao para magpatira pa o sumubsob sa isang tao, ay aking uutusan ang mga asawang babae na magpatira pa sa kaniyang asawa dahil sa laki ng karapatan nito sa kaniya. At ang isa sa mga karapatan ng lalaki ay kaniyang ipaubaya ang sarili kapag hinangad ng lalaki sumiping sa kaniya. Na ibig sabihin, ang babae ay kailangan ibigay niya ang kahilingan ng kaniyang asawa sa oras ng kanilang pagtatalik. Okay? At dapat ito ay ayon lamang sa pinahintulot ng pananampalatayang Islam. Katulad ng kanina na mayroong mga ibinawal, katulad ng hindi siya pwede gamitin sa mga oras na sila ay nagdurugo dahil sa buwan ng dalaw at panganganak. At sa kanila ibinawal din ang pakikipagtalik sa likuran. Okay. Sa isang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag niyaya ng asawang lalaki ang kaniyang asawa o may bahay, sa kanilang higaan, ibig sabihin pagsiping, ay tumanggi ang babae hanggang sa nakatulugan ng lalaki na may hinanakit sa kaniya, katunayan siya ay isinusumpa ng mga anghel hanggang kinabukasan o kinaumagahan. Isa sa karapatan ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay hindi niya pinahihintulutan tumuloy sa kanilang tahanan ang sinumang kinamumuhian ng kaniyang asawa. So, ibinawas sa kanila ang pagpapasok o pahintulot na papasukin ang mga tao na hindi pinahintulutan ng kaniyang asawa. Okay? Sa isang hadith, sinabi ng huling propeta, huwag papasukin ng may bahay sa kanilang tahanan maliban na lamang na may pahintulot sa kaniyang asawa. Okay? Isa rin sa karapatan ng lalaki sa kaniyang asawang babae, hindi siya maaring lumabas ng tahanan maliban na lamang na may pahintulot sa asawang lalaki.
Ito ang kagandahan sa pananampalatayang Islam sa pamamagitan ng kautusan na ito. Dahil marami tayong naririnig na mga aksidente, insidente, mga pangyayari na kung saan ang mga asawa na lumabas ng bahay na walang pahintulot ng kanilang asawa ay nakaranas ng mga sitwasyon na sila ay sinaktan o sila ay mga nakaranas ng pananakit sa ibang mga tao o may mga aksidente na ikinagugulat ng kanilang pamilya dahil wala silang alam na sila ay nasa labas ng tahanan. Okay? At ang isang babae na sumuway sa kaniyang asawa ay isa sa mga tao, sa dalawang tao na kung saan sa kanila ay binibigay ang pinakamabigat na parusa sa impyerno. Okay? At bago siya lumabas ng kaniyang tahanan, ay siguraduhin kunin muna ang pahintulot ng kaniyang asawa. Huwag niyang gagawin na saka na lamang pag magpapaalam, pag siya ay nakaalis na o nagpaalam na may pagpipilit sapagkat ang sa ayaw at sa gusto ay aalis pa rin. Kaya dahil hindi pa rin ito maituturing na pahintulot kung siya ay napipilitan. Isa sa karapatan, ang pagsilbihan ng babae ang kaniyang asawa, na kung paano ang kaniyang asawang lalaki, pinagsisilbihan sila. So, ganun din, ang babae kailangan pagsilbihan ng kaniyang asawa, matapos na siya ay nagmula sa kaniyang gawain, sa kaniyang trabaho, sa paghahanap buhay, ay kailangan bigyan ng kagaangan at kasiyahan ng kaniyang asawang babae. So, ang mga ulama scholars natin ay nagkasundo na obligadong pagsilbihan ng may bahay ang kaniyang asawa sa pinakamainam na paraan. At sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga kababaihan doon ay higit na pinagsisilbihan ang kanilang mga asawa. Okay, at isa sa karapatan din, ang mabuting pakikitungo ng babae sa kaniyang asawa. Okay, at ang isang babae na kapuri-puri sa paningin ni Allah at sa paningin ng kaniyang asawa ay siya na nagpapasiya sa kaniyang asawa sa pagsunod sa kaniyang mga inutos. Kapag dinasal ng babae ang 5 obligadong dasal, pinag-ayunuhan niya, nag-fasting siya sa buwan ng Ramadan, pinangalagaan niya ang kaniyang dangal at karangalan, sasabihin sa kanya ng mga anghel, sa araw ng pagkabuhay na magmuli, pumasok ka sa alinmang pintuan ng paraiso na nais mo. So dito, ipinakikita na ang isa sa mga paraan ng mga kababaihan sa pagpasok sa paraiso ay ang pagsunod sa kanilang asawa. At ang taguyod o paggampan ng mga karapatan ni Allah katulad ng pagdarasal 5 beses ang araw, ang obligadong pag-aayuno at ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang dangal at karangalan. So sa isa rin sa mga kondisyon ay ang dapat sumunod ang kaniyang asawang babae sa kaniyang asawang lalaki nang higit pa sa kaniyang mga magulang. Sapagkat nung sila ay kinasal, ay hinabilin na ng kaniyang magulang ang kanilang karapatan sa kaniyang asawang lalaki. Okay, at inshallah sa mga narinig natin ay nakapulutan natin ito ng mga aral at higit sa lahat nagpapalakas na ating pananampalataya at ng takot kay Allah. With that, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم آمين.